Ito ang pinakabagong Samsung Galaxy Tab A9 na inirelease sa Philippine market sa buwan ng November 2023. At ito ay may dalawang variants na available sa market. Ang isang variants nito ay naka-Wi-Fi lamang at sa isang variants naman nito ay naka-LTE or pwede natin lagyan ng SIM card. Na pagdating naman dito sa memory ay pareho lang din ito na naka 4GB of RAM and 64GB of memory. Ngunit pagdating dito sa kanilang presyo ay nagkakahalaga ng 8,990 pesos sa Wi-Fi, samantala 10,990 pesos naman para sa LTE na variants. Okay, malipat naman tayo dito sa kanyang design. Pagdating sa design nitong Samsung Galaxy Tab A9, ito ay naka-matte finish design dito sa likod, pero makinis yung texture niya. Now, sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in metal. At meron din itong isang camera module dito sa likod na naka 8 megapixel ang kanyang resolution. Samantala dito naman sa harap ng kanyang screen, ito ay naka-ordinary glass lamang. At may single camera module na naka 2 megapixel ang kanyang resolution. At mapapansin pa din natin dito sa kanyang bezel na halos magkasing kapal pa din ito ng bezel doon sa unang inirelease nila na Tab A7 Lite. At nasa 81.7% pa din ang screen to body ratio nito. Anyway, malipat naman tayo dito sa ilalim na bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang 3.5mm audio jack, Type-C charging port, microphone, and speaker. Siya nga pala naka-dual speaker na ito at dito nakapwesto ang kanyang secondary speaker sa itaas na bahagi. At ito din ay naka-Dolby Atmos na. Kaya ma-experience pa din natin dito ang cinematic sound sa tuwing nakikinig tayo ng ating paboritong musika and of course, pati na rin sa panonood natin ng ating mga paboritong movie. Nang malipat naman tayo dito sa kanan, dito nakalagay ang kanyang volume rocker at power button. Dito naman sa kaliwa ay dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na pwede lang natin lagyan ng isang nano SIM card at isang micro SD card, expandable up to 1TB. No, pagdating naman sa display ni Samsung Galaxy Tab A9, ito ay naka 8.7 inches TFT display at may resolution na 800 by 1340 pixel at may 179 pixel per inch. At sa nakikita natin dito sa kanyang display ay good quality din naman at makakapanood pa din naman tayo ng ating paboritong movie dito. Yun nga lang, hindi masyadong matingkad ang kulay nito at hindi rin brighter ang display kung ikukumpara natin doon sa mga naka-AMOLED display. Kaya kung gagamitin man natin ito sa panonood ng movie o di kaya sa paglalaro ng ating paboritong online game, ay mas mainam talaga na nasa loob ng bahay ito gagamitin, especially in daylight, para mas visible ang display nito. Anyway, pagdating naman dito sa kanyang browsing performance, ay babaan muna natin ang ating standard pagdating sa refresh rate nito. Dahil ito ay naka 60Hz screen refresh rate lamang, at saktuhan lang talaga ang maibibigay na performance nito sa pag-scroll natin dito sa social media. At hindi rin natin maiiwasan na makaka-experience tayo ng konting ghosting dito habang nagbabrowse tayo. Pero isa din naman sa kagandahan dito sa may mababang refresh rate ay mas makakatipid din naman tayo pagdating sa battery consumption. Kung sa performance naman ng ating pag-uusapan dito kay Samsung Galaxy Tab A9, ito ay naka octa-core processor at may latest operating system na Android 13 One UI version 5.1 at may chipset na 6nm MediaTek Helio G99. At alam naman natin na hindi na bago pa sa atin ang chipset na to dahil ito din naman ang kadalasan na ginagamit sa mga smartphone. At masasabi ko naman na pwede na din itong gamitin sa paglalaro sa mga casual game. And speaking of performance, isama na natin dito ang kanyang battery capacity na kung saan ito ay may 5,100 mAh battery capacity na magagamit natin ng pangmatagalan. At pagdating dito sa kanyang charging rate ay kailangan talaga natin maghintay ng 1.5 oras upang ma-full charge ito sapagkat ito ay may charging rate na 15 watts lamang. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next video.